Oo, no bail ang plunder. No? Ready na ang kulungan. Ikukulong na lang ang mga... Ready na rin yan. Malamang hindi masyadong magkalayo yung ano niyan. Hindi masyadong magkalayo yung Siyempre, ina-analyze na nila no na ganito magkakaroon ng kulong. So siyempre pag tumatakbo yun, dapat meron na makulong. So in a week or two, meron tayong isisilid diyan, ha? Oh. Papanot-panot lang. Tapos nagyayabang pa. To maganda to. Etong susunod nating topic. Gusto ko to. Eto. Dito, ayon sa balita, no? Sabi rito, Lacson. Eto ba, nagustuhan nyo rin to, guys? Kasi to gusto ko to. Lacson, 99% tiyak magbabalik bilang Blue Ribbon Chair. Yan ang sabi ni Soto. So 99.9% parang rabing alcohol yan. 99. Safeguard pala. Oy, safeguard. Baka naman. Boss Mark, tumatanggap ba tayo ng ano rito? Ng mga ganyan? Safeguard baka naman nabanggit ka namin dito Alam mo na. Sinabi rito ni Senate President Vicente Soto III nitong Martes, October 21 na halos gusto ko yung dito para malaki yung mukha natin. Sabi rito, sinabi ni Senate President Vicente Soto III nitong Martes, October 21 na halos tiyak na muling mamumuno si Senador Pampilo Lacson sa Senate Blue Ribbon Committee. Ito ay matapos siyang magbitaw sa pwesto dahil sa mga batikos kaugnay ng kanyang paghawak sa investigasyon ng flood control scandal. Sa panayam sa isang news channel, sinabi ni Soto na bukas si Lacson na ipagpapatuloy ang pamumuno sa committee. Ayan, palakpakan. Siyempre, magkausap kami just a couple of days ago. I think it's a yes. Definitely magkakaroon kami ng pagpupulong ng Blue Ribbon Committee. I think it's very positive at this point, wika ni Soto. Nang tanungin kong siguradong pagbabalik ni Lacson, sumagot ito ng 99% safeguard. Ang safeguard po mga kapatid ay pumapatay ng mikrobyo. 99% patay ang mikrobyo. Safeguard. Boss Mark. Alam mo na. Anyways, eto nga po dito sa pagbabalik. Maraming ugong-ugong lang yan na kung saan yung pagiging Blue Ribbon chair, alam niyo naman kung bakit nag-resign etong si Senator Pampilo Lacson. Although gustong-gusto siya ng karamihan, lalong-lalo na tayo mga supporter ng administrasyon dahil napakaganda ng pag-handle niya, no? Nothing compare sa pag-handle ni sino ba to? Si Mr. Wig Marcoleta. Marcoleta, kung gusto mo ring magpa-interview at patunayan na hindi wig yung buhok mo, welcome ka rin naman dito. Boss Jordan G, lista na yung mga yan. Ayan, sabi rito, yun nga, nag-resign, maaalala natin, na nag-resign itong si Senator Pampilo Lacson dahil nga, sa pwede ko yatang iganto to. Yan, para pala medyo pantay. Eto. Pwede naman yun. Nung nag-resign si Pampilo Lacson, alam naman natin na kasi maraming mga nagsasalita, yang pag ng chair, parang botohan din yan diyan sa isang committee, So since parang feeling ni Pampilo Lacson, nawawala na rin yung mga trust. Although talagang gusto niyang pamunuan yan at
pag-ibayuhin yung pag-iimbestiga pagdating diyan sa flood control projects na maanumalya, napilitan siyang magbitaw sa pagiging chairman dahil alam niya, pakiramdam niya, no, especially pertaining to dun sa statement ni JV Ejercito, ni Senator JV, na kung saan ang sabi niya, ang problema kasi, no, parang kami na yung inuusig, kapwa na natin. So parang nagbigay siya ng insinuation na parang nagkaroon siya ng na bumitaw na sa majority. Pero wala daw siyang planong pumunta dun sa majority. Kaya lang, kung ilan lang lamang, masyadong manipis yung minority. Kung 4 yung sinasabi rin ni Senator JV na posibleng umalis sa majority, baka yung majority, lalong ninipis yung majority, baka yung minority na maging no? So, kahit sabihin niya pa na independent, pero sinigurado naman, no, and si Tol Tapua na inan na rin natin. So, abang lang kayo dun sa mga susunod natin ng mga guest. And then sabi nga ni Pampilo Lacson, no? Since feeling niya nawawala ng tiwala, mas maganda pang mag-resign. Meron din diyang nagsasabi na parang nagsakripisyo na lang tong si Pampilo Lacson na kahit mawala na sa kanila yung chairmanship ng Blue Ribbon Committee, basta manatiling Senate President si Mayor Vico, nabasa ko kasi. Basta manatili na Senate President etong si Senator Soto, no? Which is, alam naman natin na pag naalis sa pagiging Senate President etong si Senator Soto, ang nagbabantang pumalit, no? Si Panot, ba't ba puro panot kayo dyan sa Senado? Etong si Cayetano, no? So yun ang posibleng pumalit. Kaya minirapat na rin na magbitaw ni Senator Lacson, no? Yan naman lang, opinion din ng mga ibang wala namang talagang in particular na sinabi, no? Si Senator Lacson, nothing that I know of, pero ang isang sigurado lang is yung ang tawag dito, kasi parang sinabi ni Senator, I cannot really remember correctly if it was Senator Lacson or Senator Soto ang nagsabi na kung saan etong yung hindi daw okay na lang, hindi, nasabi ko na, okay lang na mawala yung chairmanship sa pagiging Blue Ribbon basta mapanatili yung kay Soto. Yan. So, yan yung mga opinion dyan. Pero tayo din, no? Excited na tayo bukas kung talagang magkakaroon ng announcement or talagang i-announce na ang magiging chairman ulit, no? Since 99% na yan, no? So, almost 1 point na lang. 100% na. So, bukas, ine-expect na natin na pagdating ng hearing, eto na nga, ang magiging chairman is si Pampilo Lacson. I think, no, it's the clamor din. Una, na hindi lang ng taong bayan. Pangalawa, syempre, yung yung mga kapwa niya, senador. No? Kaya, I think, believe din talaga sila, no, sa pamamahala ni Pampilo Lacson pagdating dun sa pagiging chairman ng Blue Ribbon Committee. Ganun din ako, no? Ako, believe ako kasi pagdating sa oras, mahigpit siya, no? Organisado siya, nakahilera na, alam yung mga sasabihin, alam yung mga terminologies, alam kung kailan aawat. So, I do believe, no? Although, pero talagang very limited yung numbers
no, ng mga magagaling na senador ngayon, puro bobo. Lalong-lalo na. Hindi pala, may matalino rin. May matalino rin. Sorry. Mali, my bad. Si Robin pala, yan. Si Robin. Ako, baka masisita tayo pagka nagsabi tayo. No? Si Robin pala, si Robin. Ayan. Senator Robin Hood Padilla. Yan pala, matalino yan. Matalino yan. Hindi nyo mapagkakailang naririnig ka. So ayan